Welcome back to Romlin TV, kung saan sabay-sabay nating babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo ng mga kwento sa Biblia. Paki-click na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na video. Maraming salamat po. Si Jose ay isang mahalagang figure ng Hebreo sa aklat ng Genesis ng Biblia. Siya ang una sa dalawang anak nina Jacob at Rachel, na ginagawang ikalabindalawang pinangalan ng anak ni Jacob at 11 anak na lalaki. Siya ang nagtatag ng tribo ni Jose sa gitna ng mga Israelita. Ang kanyang kwento ay gumaganap bilang isang paliwanag para sa tirahan ng Israel sa Egypt. Siya ang paboritong anak ng patriarch na si Jacob, at ibinebenta siya ng kanyang naiinggit na mga kapatid sa pagkaalipin sa Egypt, kung saan sa huli ay nagtagumpay siya. Matapos ang wastong pagbibigay kahulugan sa mga pangarap ni Paraon, tumaas siya sa pangalawang utos sa Egypt at naisave ang Egypt sa panahon ng taggutom. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Faraon. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano'y may 7 magaganda at matatabang bakang umahan sa ilog at nanginay ng damo. Umahan din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. At nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol na 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay, at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadiro at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip." Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadiro'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahan sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka, pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto, ang umahan din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat, napakapangit pa rin, at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga butil, at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip," sabi ni Jose. "Ipinapalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon, iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito'y 7 taon ng taggutom at dahil sa kapinsalaang ay dudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom.
2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito, at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga taga-likom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunan, ikamalig sa mga lunsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga taga-likom upang may segowa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay lalaan para sa 7 taon ng taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba, samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa, at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose, binihisa niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari, at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo. Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sinuman sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zaphanat-Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potiphera, ang pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taon nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang taggutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manases ang panganay, sapagkat sinabi niya, nilob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto, at sumunod ang 7 taon taggutom, tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto ay may pagkain, samantalang taggutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose, at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig, at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. So yan lang po muna mga idol, for today's video, abangan po natin ang karugtong ng kwento ni Jose, at ang pagkikita ni Jose at ang kanyang mga kapatid sa Ehipto. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimotang mag-subscribe, click, like, and share para updated ka sa aking mga videos. Thank you so much, and see you for the next video.